Good day everyone. In this video, I will discuss a communication process. So, let's go. Sender, the person or group who initiate the message. Number 1, a teacher explaining a lesson to student. Number 2, a news reporter delivering a live update. And number 3, a friend telling a story in a chat. This process is nagbibigay ka ng impormasyon sa isang tao upang ang isang tao ay malalaman kung ano ang gusto mong ipatid or mga impormasyon na nasagap mo. Message, the idea, information, or feeling being shared. Example, number 1, please submit your project tomorrow. Number 2, a smile showing appreciation. And number 3, a written announcement about a school event. This process of communication is ginagamit ito ng isang sender patungo sa isang receiver at ito ay naglalaman ng mga information. Encoding, the process of converting ideas into words, symbol, or gesture. Example, writing our email to invite classmates to a meeting. Number 2, using emojis to show happiness and a message. Number 3, creating a PowerPoint to explain a concept. This process is gumagamit ng isang encoder ng medium upang ipadala ang mensahe sa kanyang receiver. Halimbawa ng pagtawag sa cellphone or pagsulat ng kanyang mensahe. Channel or medium, the means or pathway through which the message travels. Example, number 1, face-to-face conversation. Number 2, text message or email. And number 3, radio or television broadcast. This process, ginagamit ito or kung ano yung ginagamit mong pag-travel ng iyong message sa receiver or kumbaga cellphone or written. Receiver, the person who gets and interpret the message. Example, number 1, student listening to a teacher. Number 2, a customer reading a product. And number 3, a friend receiving a phone call. This process is, for example, student listening to a teacher. Ito yung mga kami mga estudyante ay nakikinig sa aming teacher kung ano ba talaga ang gusto niyang ipatid sa amin at maunawaan kung ano ang pinaparating sa aming mga estudyante. Decoding, understanding or interpreting the message meaning. Example number 1, interpreting the tone of a teacher feedback. And number 2, understanding the meaning of a memes online. And number 3, translating a foreign language into one's own. This process, ina-interpret mo ang isang message or ina-understand mo kung ano ba ang ibig sabihin nito or ano nga ba ang gusto niyang iparating sa message niya. Feedback, the receiver response or reaction to the sender. Example, number 1, nodding to show understanding. Number 2, replying to an email. Number 3, smiling after hearing a compliment. This process ay nagbibigay feedback ang isang receiver sa isang sender. Kumbaga, kaming mga estudyante, magtatanong kami tungkol sa isang lesson na binigay sa amin ng aming teacher at kung ano man yung dinamitindan ay ayun din ang itatanong namin sa kanya upang mas malinaw kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. Noise, anything that interferes with clear communication. Example number 1,
loud background noise during a call. Number 2, misunderstanding due to poor internet connection. Number 3, emotional stress that affect listening. This process naman ay kunyari sa isang palengke at nakasalubong mo yung kaibigan mo dati at nagkwentuhan kayo, and yung background mo ay may dahil bayan nga ito at syempre madaming tao na nagsasalita. Kaya isa na rin yung example na noise kasi maingay yung background nyo, medyo hindi kayo nagkakaintindihan sa sobrang ingay. Context: the environment or situation in which communication occurs. Example number 1, a classroom discussion during a lesson. Number 2, a business meeting in an office. Number 3, a friendly chat at a coffee shop. This process naman po, pinapakita kung anong venue ang ginagamit nyo habang nag-uusap. Like, doon nga sa kaibigan ko. Ang venue namin doon ay sa palengke at super ingay. And that's all. Thank you very much sa pakikinig and bye-bye.